Samantala, House Quad Committee tiniyak ang pagsasagawa ng mas malalim na pagdinig hinggil sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO na si retired General Wesley Barayuga. Investigasyon sa naturang kaso pinabubuksan din muli ng liderato ng Philippine National Police. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tiniyak ng House Quad Committee na mas marami pang mabubulgar at mga revelasyon na dapat abangan ng ating mga kababayan sa magiging pagpapatuloy pa ng kanilang mga pagdinig ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y EJK noong nagdaang administrasyon. Nagpasalamat si House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barber sa natatamong suporta at tiwala ng kanilang komite hinggil sa kanilang pagsisiyasat sa mga issue sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Sa isang online post, pinuri ni dating Senator Panfilo Lacson ang Quadcom dahil sa anyay excellent investigative work nila sa paglalantad ng issue ukol sa umano'y pagiging Chinese spy ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Bagamat si Guo, mariin na itong itinanggi. Ang mga miyembro naman ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983, pinasalamatan din ang Quadcom sa kanilang pagdinig na nagresulta naman sa pagkakatukoy sa mga umunoy nasa likod ng pagpatay sa kanilang mista na si retired Police General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Harapang idinawit sa krimen sina dating PCSO General Manager Royina Garma at National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa Quadcom hearing ukol dito noong Biyernes. Kapwa sila nagulat sa akusasyon bagamat mariin nilang itinanggi na may kinalaman sila rito. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, sa ngalan ng Joint Panel, makakaasa ang lahat na patuloy nilang tututukan ang pagpapalabas sa katotohanan sa nangyaring pagpatay kay Barayuga. Sa panig naman ng Philippine National Police, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang agarang pagbubukas muli ng murder investigation ukol dito sa pangunguna ng CIDG. Git ng hepe ng pambansang pulisya, ang revelasyon ukol sa 29 killing na ito ay nangangailangan ng malalimang investigasyon at desidido silang mapanaig ang hustisya sa nangyari, kaya't gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mangibabaw ang katotohanan ukol dito. Angelique, kani-kanina lamang ay nakapanayam ng House Media si Congressman Robert Ace Barbers. Siya nga tumatayong lead chair nitong House Quad Committee at sabi niya mahaba-haba pa itong tatakbuhin ng kanilang mga pagdinig lalo pat nais silang mapanaig talaga itong katotohanan at hustisya. Kahit nga filing na ng COC bukas, Angelique, at re-electionist yung ilang bahagi o miyembro ng Quad Committee, tiniyak ni Congressman Barbers na hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon at magpapatuloy nga ito sa kabila nga ng mga iba pang kaganapan sa bansa at ang ina-expect nga natin sa mga susunod pang pagdinig ay talagang may mga bago silang mga resource speakers na iimbitahan at iimbestigahan. Angelique? Yes, oo, naka-recess ang Kongreso ngayon pero gaano kadalas itong mga pagdinig na kanilang gagawin? Angelique, sabi kasi ni Congressman Ace Barbers, ang bilin ni House Speaker Martin Romualdez ay hindi maantala itong mga pagdinig at kung kakayanin nga ay talagang sunod-sunod rin nila ito bago nga maging busy ulit ang Kongreso sa pagpasa ng iba pang panukalang batas. So Angelique, sabi ni Congressman Ace Barbers, so far yung schedule nila ng susunod na pagdinig ay 2nd or 3rd week ng October. At inaasahang susundan din agad yan the following week kapag nga yan ay naipagpatuloy na. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.